Annyeonghaseyo. Ako nga pala si Ordley, isang OFW dito sa South Korea. Ikukwento ko nga pala sa inyo ang naging buhay ko dito sa South Korea. Dumating ako dito sa South Korea ng January 24, 2018. At sa factory ng tela nga ako napunta, o tinatawag na textile company. Unang araw, dito na nga ako pinuwesto sa mga gawaan ng chemical. Unang kita ko pa lang, napakadumi at napakadelikado ng pwestong ito. Masusuka ka talaga sa amoy ng chemical. Ganun pa man, kailangan natin itong matutunan. Kailangan natin mag-adjust, unang-una sa lengguwahe nila dito, pangalawa sa trabaho, at sa pangatlo ang mahirap paglabanan bilang isang OFW ay yung nasa homesick stage ka pa. Kaya dapat kung mag-a-abroad ka, dapat buo talaga yung loob mo. Bawal ang mahina ang loob dito dahil sarili mo lang makakatulong sa'yo. At lumipas na nga ang 1 buwan, 2 buwan, at 3 buwan. Sa stage na ito mo talaga mararamdaman yung pagka-homesick mo, na mamimiss mo talaga ang pamilya mo sa Pilipinas. Yun lang ay base sa aking experience, na habang patagal ng patagal, mas tumitindi yung pagka-homesick, na masasabi mo dito na gusto mo nang umuwi. Dahil nadyan na yung napapagalitan ka sa trabaho, napakaramdam mo araw-araw, mali lahat na nagagawa mo. Dahil base sa experience ko, ang mga Koreano, lagi silang galit, lagi silang nagmumura. Dahil expression ata nila yon. Kapag bago ka talaga, sisindakin ka talaga nila. At dahil bago ako, takot na takot ako sa kanila. Which is mali pala. At dumating na nga sa puntong na-aksidente ako. At pagkaraan ng 4 na buwan, na-aksidente ako dito sa pwesto na ito. Napasuot ang aking kaliwang kamay dito sa roller na ito. Natapunan ko kasi yung roller ng chemical. Dahil sa takot na mapagalitan, pinunasan ko yung roller. At doon, kinain yung gloves ko, kasama yung kaliwang kamay ko. Buti na lang at napatay ng kasama ko yung makina. At sa sobrang bilis nga ng takbo ng makina, at sa sobrang bilis din ng pangyayari, nabali rin ang kaliwang braso ko. At ito na yung pinakamasamang nangyari sa akin dito sa South Korea, na akala ko talaga katapusan ko na. At ang una talagang pumasok sa isip ko ay mga pamilya ko sa Pilipinas, lalong-lalo na ang aking anak. Ang tanging nasabi ko lang talaga, Lord, gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makitang lumalaki ang mga anak ko. At dito, dinala na nila ako sa ospital. Nilagyan nila ako ng oxygen dahil hirap nga akong huminga. At sabi ng doktor, nagkameron din daw ng dugo ang aking lungs. At dahil doon, 1 week pa ako bago na-operahan. At doon sa 1 week na yun ang hindi ko malilimutan. Dahil araw-araw na akong umiiyak dahil sa sobrang sakit. Na ang tanging karami ko lang talaga noon ay si Lord. Dahil di pa rin ako pwedeng bisitahin ng mga katrabaho ko. Dahil 1 week din ako nasa ICU. At pagkaraan ng 1 linggo, na-opera na din ako. Napakahirap talaga magkasakit dito sa ibang bansa. Dahil napakalayo mo sa pamilya mo. Walang magsuot sa iyo ng damit. Walang magsusubo sa iyo ng pagkain. Gusto mo magpapunas ng katawan pero walang magpunas sa iyo. Ganun pa man, kailangan mo ipakita sa pamilya na malakas ka, na kayang-kaya mo. Kaya kahit masakit sa kalooban, padadalan mo pa rin sila ng picture na nakangiti dahil ayaw mo sila mag-alala sa iyo. Ganyan nga ba talaga ang bayaning Pilipino? At dito nga ako sa aking anak, kumukuha ako ng lakas ng loob. Dahil anong mangyayari sa kanya kung susuko ako? Paano na ang kinabukasan niya? Kaya sa bawat talik niya sa cellphone, hindi ko naisip sumuko dahil alam kong may anak na nag-iintay sa akin. Kaya kahit bali tayo, magpi-finger heart pa rin tayo dahil naniniwala ako lahat ng nangyayaring ito ay pagsubok lamang. Kaya ikaw na nanonood, oo ikaw nga, kung ikaw ay nakakaranas ng problema sa buhay, lahat yan ay ipagdasal mo. Huwag kang susuko, pilitin mo magpatuloy. Dahil sa problemang yan, dyan susukatin ang kakayahan mo. At base sa nangyari sa akin, lahat ng problema dumating na yan, lahat yan ay may magandang kapalit sa akin. Diyan ako tumatag at tumibay. Diyan natupad yung pangarap kong bahay at lupa. At ang maipapayo ko naman sa mga kapwa ko OFW o sa mga kapwa ko EPS na mag-a-apply pa lang, na huwag kayong magpapasindak sa mga Koreano. Focus ko lang sa trabaho mo. Na kahit na anong magawa mong mali, okay lang yan. Hindi ka naman nila kakainin ng buo. Dahil ginawa ko itong video na ito ay para sa inyo. Para hindi na maulit yung nangyari sa akin. Pero hindi nga natin masasabi ang aksidente. Pero pilitin pa rin natin mag-ingat. Ingatan natin ang ating mga sarili. Dahil napakahirap talaga magkasakit dito sa ibang bansa. At ayoko nang maranasan nyo yun. Kaya kabayan, iba yung pag-iingat. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Follow for more videos. Kamsahamnida. Annyeong.